Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito. Palain po tayo ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat. It's another brand new day. Paki-share nyo lamang po itong video po natin mga kapatid. Maraming salamat po. Saan man po kayo naroroon ngayon, nawa ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay ang siyang sumaating lahat. Ano man po ang ating ginagawa, sa mga kagigising lamang po, sa mga papunta na po sa eskwelahan, sa mga papunta po sa kanilang mga working place, ang pag-iingat naman ng Diyos ang siyang sumainyo mga kapatid. Dito po sa Pilipinas or sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Muli po, sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po. At nawa ay kayo po ay nasa maayos at mabuti ang kalalagayan. Pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ang isang tanong ng isang kapatid na ang tanong niya kung ang kaligtasan daw ay hindi na mawawala or hindi mawawala, bakit daw ang Biblia ay mahigpit na nagbababala laban sa mga pagtalikod or sa mga tumalikod, ganun. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Magandang talakayan po ito. Very controversial po ito. At tingnan natin kung yung mga pag-uusapan po natin ay naway makatulong sa ating buhay espiritual at sa ating paniniwala base sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yan mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa atin at pakishare nyo lamang po itong video na ito sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak nyo po at sa lahat ng mga po natin, kasamahan o sa kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid. Yan, sinishare po natin para sa mga natin, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Kay Sister Risa Benavides, shoutout po. Kay Sister Risa, kay Pastor Randy Miguel Gumiran, kay Sister Saida Matibay, tama ba? Labay. Yan. Yan. Magtibay, Labay. Hello po, Sister Saida. Good morning po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At ganoon din kay Robert Estabaya Fernandez. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sister Jeanette Pagulong. Ayan. May po pala mga kapatid, nais ko lamang pong sa inyo. Yung may kapatid po tayo na talagang po ngayon, stage 4 lung cancer na taga Abra, Brother Robert Divina. Nung nakaraan po ay binisita po namin at sila po ay humihingi po ng tulong dahil siya po ay ayun nga, yung title na yung lote po nila na titulo is sa hospital. Anong tawag dito? Nalimutan ko yung term. Collateral, ginawang collateral yung titulo para makalabas po siya sa hospital. Dito sa banda rito sa may Baguio, sa may La Trinidad, Benguet. Ngayon, dahil nga po sa walang-wala, kaya sila po ay lumalapit sa atin. Kapatiran po ito from sa Abra, diyan sa Abra. Kaya nandito nagpapagamot. Kaya nung nag-message po sa atin ay
pinuntahan po namin at ayun nga, nakita ko nga po na talagang meron siyang ano dito, parang may opera na may tubo, nakatubo na gano'n. So lung cancer daw, stage 4. Kaya lumabas po sa hospital ngayon, magpapa-second opinion, talagang kung yun ba talaga ang ano, sakit. Pero gano'n pa man, yung ano nila, yung titulo ng lupa ano na, ano na po dun sa hospital. Pagsama-sama po natin sa panalangin ng mga kapatid at dun sa mga kapatid po na baka pwede po kayong may ano, pwede mag-extend po tayo ng tulong. Pwede po na malaking bagay daw po yun sa kanila, mga kapatid. So yan, at kung doon nagkakamali, 67,000 po yung ano yung na ano ng titulo o yung supposed to be yung bayad po doon sa hospital. Wala silang pera, kaya yung titulo po ang ginawang pang-collateral. So pag nabayaran na yon, tsaka lang ibibigay sa kanila yung titulo. Pero siya nakalabas na ng hospital. Kaya ngayon papatingin po ulit. No? Sama po natin sa panalangin yan mamaya, mga kapatid. Talagang doon sa mga kapatid po na medyo nakakaluwang-luwang, ay siya po yung nananawagan na kung maaari ay humingi po sila ng tulong tungkol po rito. Isipin niyo po mga kapatid, ito po ay 55 years old pa lang, 55. Tapos ang anak niya po ay ang dami. 14 ang kanyang anak. No? Taga-Abra yan, taga-Abra. 14 ang anak. Nagulat niya po kami. Sabi ko, 14 ang anak. So, kaya ganun. Ang hirap talaga ng buhay. Pero, sama po natin sila sa panalangin. Ang pangalan niya po si Brother Renato Divina. Ayan, kapatid. Good morning po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ingat po. Sige po, ingat po. At thank you sa aking asawa na nagdadala po lagi ng aking kape. Ayan. So yan, shoutout po sa inyo lahat. Muli po, mga kapatid, sa ngalan po ng Church of Present Pines, Brother Gilbert Abella po. Lagi nyo po makakasama everyday. Diba? So yan. At habang nagkakape kayo siguro dyan ngayon, sasabahan ko na po kayo sa pagkakape o sa kape habang may pinag-uusapan tayo. Yan. Good morning po at paki-share nyo lamang po itong video sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala nyo po. O sige, tayo po ay mag-umpisa na at samahan nyo po muna ako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil ang lakas at buhay namin ay galing sa iyo at patuloy na ipinapera mo sa amin sa buong maghapon. At gagamitin po namin para sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan at maunawaan ang mga pag-uusapan namin, ang mga tatalakayin namin sa pamamagitan po ng iyong mga salita at through online, Father God, I pray na ikaw po ang manguna sa amin. Bigyan mo kami ng sapat na talino at pangunawa. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Magandang umaga po, mga kapatid. Pag-usapan po natin po ito. Ang tanong po ng isang kapatiran, kung ang kaligtasan daw ay kung ang kaligtasan daw ay hindi nawawala. Sabi niya, bakit ang Biblia ay mahigpit na nagbibigay ng babala or nagbababala laban sa pagtalikod? Yan po, mga kapatid. Kasi syempre tayo po, we are saved by grace and hindi po tayo naligtas sa mga gawa, kundi we are saved by grace. At sa atin, hindi tayo once saved, always saved. Pag sinabi natin once saved, always saved, kahit na tumalikod ka, basta't ligtas ka na, okay na yon. Ngayon, yung kaligtasan, sa totoo, hindi naman talaga siya nawawala. Andiyan yung kaligtasan Ang tao po ang nawawala. Na hindi niya napapangalagaan yun. Kailangan sabi nga ng Biblia, sabi ni Pablo, you must work out your own salvation. Ibig sabihin, kailangan i-workout mo yung salvation. Hindi mo dapat, hindi mo binabaliwala. Mag-workout ka. Ibig sabihin yan, sa simpleng Tagalog niyan, sa simpleng salita, magpatuloy. Ang kaligtasan nandyan yan. Ang tao ang umaalis, ang nawawala. At
hindi yung tao ang nawawala doon sa kaligtasan. What I mean is, nandyan siya, hindi mawawala yan kailanman. Ino-offer ng Panginoon yan, hindi magbabago yung kaligtasan na yan. Nandyan yan. At yung kaligtasan na yan, mga kapatid ko, ang may akda niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang tao po ang lumalayo. Ngayon, hindi po tayo, of course, hindi tayo once saved, always saved. Na kapag lumayo ka, yung kaligtasan nandun pa rin. Mga kapatid, nandyan ang kaligtasan. Ang ibig sabihin, yung tao, mapapahama ka kapag lumayo ka. Kaya nga, dapat nagpapatuloy. Yun ang sinasabi diyan. Kaya nga ang dahilan kung bakit ang Biblia ay mahigpit na nagbibigay ng mga babala laban sa pagtalikod ay sa dahilan ang ating pagiging Kristiyano ay nasusukat sa pamamagitan ng mga nakikitang bunga sa ating mga buhay, sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Si Juan Bautista, nung nabautismo, sabi dito nung nagbabautismo si Juan Bautista sa ilog ng Jordan, nagbabala siya sa mga nag-aakala na sila ay matuwid na ipakita sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay na sila ay nagsisisi. So sinasabi doon, mga kapatid, doon po sa Mateo 3:7, nagbabala si Jesus sa mga nakikinig sa kanyang mga sermon sa bundok na ang bawat puno ay makikilala sa kanilang mga bunga. So doon naman po sa Mateo 7:16, So basahin muna natin dito sa Mateo 3:7. Ano ang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia ay ganito: "Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating?" Kasi yung sinasabi kasi dito ni Juan, bago pa ito po yung sa kanyang pagbabautismo, may mga Pariseo doon, may mga Saduceo. Ito mga Pariseo, mga Saduceo, mga siyempre mga mapagpaimbabaw. Parang sinasabi dito ni Juan, sino ang niloko ninyo? Kayo, sabi dito, mga gustong magpabautismo, mga may mga plano sila, may mga gustong gawin na hindi maganda. Kaya sa pamamagitan po ng gawa, makikita yan, yung bunga. Kailangan yung relasyon sa Diyos, yung relasyon kay Kristo, matapos mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas, ay makita dapat ito sa mga gawa, sa mga mabubuting gawa, yung bunga. Kaya doon po sa Mateo 7:16, ito naman po yung ating mababasa. Sa Matthew chapter 7 verse 16, sabi ng talata, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Sabi pa sa 18, hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Sabi sa verse 20, kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. So, ang may sabi po, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo nung nandun po siya sa bundok na nangangaral. Kaya nga ang layunin sa likod ng mga babala ay upang salungatin ang tinatawag ng mga tao na paniniwala sa isip lamang, o yung tinatawag na easy believism. Yung tinatawag na easy believism, yung paniniwala sa isip lamang. So, yun po yung sinasalungat na kasi yung may mga nagpapalagay na, okay naman kami, may kilala naman namin ang Panginoon, kilala naman namin ang Diyos. Yun po, minsan doon po tayo dinadaya, di ba? Meron po akong naaralan ng ganyan, yung nabanggit lang natin na yung nais niyang makilala ang Panginoon. Sabi niya, kilala ko na, matagal ko nang kilala ang Diyos. Siguro, sabi niya, hindi pa ganun kalalim yung pagkakilala ko sa Diyos. Ganun, yun po yung
Yun po yung justification eh. Kilala ko na ang Diyos. Kasi mga kapatid, minsan, yan po yung pakana din ng kaaway. Yung sabihin natin na kilala na natin ang Diyos para lang sabihin po na tumigil na yung mga nangangaral na nagbabahagi ng salita ng Diyos, di ba? Pag meron kayong na-encounter na ganyan, pakana ng kaaway yun, sabihin niya sa iyo, ay, bakit parang sinasabi niyan, bakit mo pangangaralan tungkol sa Diyos? Bakit mo ipakikilala sa akin ang Diyos? Eh, kilala ko na nga siya. O, di ba? Ganun eh. May siguro kayo, may mga may ganyong mga na-encounter. Ako, may na-encounter ako ng ganyan eh. Siyempre, pag yung sinabi niya na nga naman na yun, na kilala niya na nga daw ang Diyos, bakit mo pa papakilala sa Kanya? O ano, isasagot mo? Di ba? Parang, may hinto ka eh. Di ba? Para mapipigilan ka eh. Pero siyempre, kailangan po, natin yon, marunong tayong kung paano natin sagutin yung mga ganun. Eh, sabi niya, kilala ko ang Diyos. Siguro, baka kulang pa yung pagkakilala ko sa Kanya. Lagi natin sinasabi, yun po yung ibig natin sabihin. Siyempre ayaw naman natin po na, di ba? Ayaw naman natin po na umistop na kaagad doon yung pangangaral. Gusto natin hangga't maaari maka-penetrate tayo, makapagbukas po tayo ng conversation kapag tayo po'y nangangaral patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga paniwala po na sa isip lamang na, oy, ligtas naman ako dahil kilala ko naman ang Diyos eh. Eh ano po yun? Delikado po yun, no, mga kapatid. O yung tinatawag na easy believism, yan po yung ibig sabihin dyan eh. So sa ibang salita, ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang sa pagsasabi sa salita na ikaw ay isang Kristiyano. May ganun eh, di ba? May mga tao din po na kapag nangangaral ka, na sasabihin nila, hindi, Kristiyano naman din kami. Kami naman ay nananampalataya din naman eh, di ba? May mga ganung mga tao po na may encounter po tayo sa pangangaral. Ngayon, ang tanong lang nga kasi, kung ang kaligtasan daw ay hindi nawawala, bakit daw ang Biblia ay mahigpit na nagbababala sa mga tumalikod? Yan po yung tanong eh. Ngayon ganito mga kapatid, sabi dito kahit sino ay maaaring mangangkin na si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Kahit sino po yan. Kahit si Poncio Pilato, pwede niyang angkinin na si Jesucristo ay kanyang tagapagligtas. Ngunit ang tunay na ligtas ay tiyak na magbubunga. Yung tiyak na nagsasabi na ay meron kaming kaligtasan o ligtas na kami o nireceive ko na ang Panginoong Jesucristo, makikita po yan sa bunga. Kaya nga dito, maliwanag yung talata na nabasa natin eh. Marami pang mga talata yan. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan. So, kailangan makikita sa bunga. Kaya nga, sabi nga lahat ng mga tao pwedeng mag-angkin or pwedeng sabihin na siya po ay isang Kristiyano o siya po ay isang mananampalataya. At siya po ay kumikilala sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, ang tunay na ligtas ay tiyak na magbubunga. Yung tiyak na ligtas ay magbubunga talaga yan, So, maaaring may magtanong, ano ba ang ibig sabihin ng bunga? Yung bunga, yung fruit, 'di ba? So, ang pinakamalinaw na halimbawa ng bunga ng isang Kristiyano ay makikita natin yan. Alam naman natin pare-pareho doon po sa Galatia 5. Galatia 5:22 hanggang 23. Kung saan inilarawan po ni Apostol Pablo ang mga bunga ng Espiritu Santo. Yan po yung tinatawag na pag-ibig, yan po yung tinatawag po na kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yan po yung mga dapat na makitang bunga sa isang tunay na Kristiyano, tunay na nananampalataya, tunay na tinanggap si Kristo. Ito po siyam po ito, 9 fruit of the Holy Spirit. Ulitin natin, ito daw po yung pag-ibig, ito daw po yung kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at yung tinatawag na pagpipigil sa sarili. And that is 9 fruit of the Holy Spirit from Galatians chapter 5, verse 22 up to verse
23. Yan po ang tinuturo dyan, mga kapatid. So, may iba pang uri ng bunga ng Kristiyano, katulad ng pagpupuri at pag-aakay ng kaluluwa kay Kristo. Ngunit ang listahang nabanggit ay nagbibigay sa atin ng mga pag-uugali na makikita dapat sa isang tunay na Kristiyano. No, kung yan po ay, kaya nga 'di ba yung awit, sabi ng awit bunga ng Espiritu, meron ka ba sa buhay mo? Bunga ng Espiritu, meron ka ba sa puso mo? Ibig sabihin, no, dapat andun yung kabaitan, dapat andun yung pag-ibig, andun yung katyagaan, andun yung kabutihan, andun yung katapatan, at andun yung tinatawag nating kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So yun po mga kapatid. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano ay nagbubunga. Ang mga tunay na nananampalataya ay nakikitaan ng ganitong mga pag-uugali sa mataas na antas habang sila'y lumalago sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Doon po sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 8, tignan natin. Dito po sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 8. First Peter chapter 1, verse 5 to 8. Ano ang sabi po ng Biblia? Sabi ng Biblia ay ganito. Ang sabi ng talata, mga kapatid, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Sabi sa verse 8, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang mga pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Doon po sa verse 8, ganito po ang wika. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo, hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang sa ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. So, ito ang totoo, mga kapatid. Ang mga nagbubungang alagad ay may katiyakan na hindi nawawala ang kaligtasan, na sila'y magpapatuloy hanggang wakas. Yung sinasabi po na hindi nawawala yung kaligtasan, ito po yung mga nagpapatuloy hanggang wakas. Yung kaligtasan, hindi siya nawawala per se. Hindi siya nawawala, nandyan yan eh. Ang tao po ang nawawala, umaalis, lumalayo dun sa kaligtasan. But the salvation itself, it still remain. Nandyan yan, hindi yan nawawala. Ngayon, dahil po napunta sa atin po yung kaligtasan, dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, because of the grace of God, not our own works not by, sabi nga our deeds, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa natin. Para ang lahat, ang mga tao ay magmayabang o magmapuri. Kundi, ang tao po ang lumalayo. Sabi ko nga, kaligtasan ito, ikaw ito, tinanggap mo yung kaligtasan, di ba? Nandyan na. Nandyan na yon. Ngayon, ang gagawin mo, dun sa kaligtasan na tinanggap mo, galing kay Kristo, at si Jesucristo mismo ang may gawa niyan, siya ang author po niyan ng salvation. Ang gagawin mo, magpapatuloy ka. At habang nagpapatuloy ka, dapat yung bunga ng Espiritu Santo ay dapat nasa sayo. Yung mga ugali yan mga ugali. Nandyan yung pag-ibig, nandyan yung kagalakan, nandyan po yung kapayapaan, nandyan po yung katyagaan, nandyan po yung kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Nandyan yan. Magpapatuloy ka na dumadalo ka sa pagsamba, na magbabasa ka ng Biblia, mananalangin ka, or kung may pagkakataon ka na magbahagi ka ng salita ng Diyos, grab the opportunity, grab the privilege to share the gospel doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Gawin mo 'yun. Huwag mong hihiwalayan huwag kang hihiwalay doon sa kaligtasan. Huwag kang hihiwalay sa kaligtasan. Yung sinasabi po ng iba,
na kahit na yung sinasabi na once saved, always saved, kahit na bumalik daw siya doon sa dati niyang buhay, ligtas pa rin siya. Hindi. Ang kaligtasan, tandaan natin, nandyan po siya, hindi siya nawawala. Pero ang tao ang ang nawawala at ang umaalis, ang lumalayo doon sa kaligtasan. Nandyan ang kaligtasan, nandyan yan siya. Tayo lang. Kasi ang tao kasi minsan, akala niya, halimbawa, ligtas na siya, tinanggap niya si Kristo, tapos bumalik siya sa dati niyang gawa, akala niya, yung kaligtasan, hindi, kasama ko ang kaligtasan, kahit saan ako magpunta, ligtas ako. Na ganun. No, mga kapatid, sabi ko nga, walang issue sa salvation. Ang issue, doon sa tumanggap ng salvation. And that is us. That is ours. Tayo yon, ang tao. Ang problema yung tao, hindi doon sa salvation. Yung thinking kasi, yung pananaw ng iba na once saved, always saved, na kapag umalis ka, lumayo ka, kahit na hindi ka na umaten, hindi ka na magbasa, hindi ka na manalangin, well, ligtas naman na ako, okay na yun. Natanggap ko na yung salvation, okay na yun. And that's wrong. Mali po yun. Maling katuruan po yun. Kaya nga yung Biblia 'di ba? Yung Biblia lagi pong nagsasabi po sa atin patungkol po doon sa mga tumatalikod, no? Patungkol po doon sa mga tumatalikod. Tandaan natin walang kaligtasan sa mga tumatalikod. Tandaan natin po 'yun. Walang kaligtasan. O sino po ang magsasabi po dito? Diyan, pwede niyo i-comment. Sino magsasabi po na yung kaligtasan ay mananatili kahit doon sa mga tumalikod? Walang kaligtasan sa mga tumalikod. Kaya nga ang Biblia, mahigpit po na nagbibigay ng babala, no? Na doon sa mga tumalikod ay walang kaligtasan. Well, of course, may pag-asa. No, lahat naman may pag-asa. For as long as tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, may pag-asa. Tumalikod ka man, meron ka pang pag-asang bumalik. Pero siguraduhin mo na may buhay ka na talagang ibibigay mo pa sa Panginoon na talagang maglilingkod ka. Paano kung halimbawa tumalikod ka tapos ikaw ay 'di ba, kung ikaw po ay doon ka na namatay sa pagtalikod mo, doon ka na namatay. Ay sabi ko nga, walang kaligtasan doon sa mga tumalikod. Kaya nga sabi ng Biblia, 'di ba? Sabi ng Hebrew matapos nilang tanggapin si Kristo sabi na wala nang hain pa na pwedeng na makapagtubos pa sa kanila. 'Di ba sabi ng Hebrews chapter 10? Maliwanag 'yan. Kaya ang layunin po, ito yung totoo na dapat ang na kay Kristo ay dapat nagbubunga. Kaya nga ito ang totoo, ang mga nagbubunga, ang mga alagad ay may katiyakan na hindi mawawala ang kaligtasan at sila ay magpapatuloy hanggang wakas. Hindi mawawala ang kaligtasan doon sa mga iniligtas kung sila ay nagpapatuloy. Nawawala, tandaan natin nawawala yung kaligtasan kung sila po ay humihiwalay doon sa kaligtasan. But the kaligtasan itself, nandyan yan siya. Hindi mawawala yan, nandyan yan. Ngayon, pag tinanggap nung naligtas, let's say ito yung salvation, tinanggap mo siya. Okay? Ngayon, mawawala ito sa iyo, itong kaligtasan, mawawala sa iyo ito kung ikaw po ay tumalikod at ikaw po'y nanumbalik sa mga ginagawa mong dati. Wala yan. Bakit po? Dahil, kaya nga may babala Di ba? May babala na magpatuloy. May babala Kaya nga yun sa mga tumalikod, walang kaligtasan sa mga tumalikod. Wag nating sabihin, Pastor Brad, ito, tumalikod siya. Ibig bang sabihin na wala sa kanya ang kaligtasan? Ganito yon. Kapag hindi po siya nanumbalik, hindi po siya nanumbalik, kaya sabi ko kanina, meron pong pag-asa There is always a second chance sa lahat ng tao. Kung ikaw po'y nanumbalik sa dati mong ginagawa at pinangatawanan mo na hindi ka na dumalo, hindi ka na bumalik, hindi ka na sumamba, hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Don't tell me na yung kaligtasan mo nandyan pa rin. Wala na yan. Hanggang sa akin namatayan mo, wala na yan. Ngayon, kung bumalik ka, ito po yun. Pag bumalik ka sa Panginoon at nagsisi ka, at nanumbalik ka, na-restore ka, yung tinatawag na restoration, na-restore ka, na-revive ka, di ba? Pag yung mga
Yung mga nire-revive, pag binobomba yung dibdib, kasi gusto mo mai-revive yung buhay nila eh. Pero pag wala nang hininga, ay wala, patay na yon, nahirapan na. Hindi na makaka-recover yon. Pero habang binobomba mo yon, may pag-asa yun na ma-revive siya. Diba? Ginaganon mo, pinapump mo siya, ma-revive siya. Pag na-revive siya, of course, babalik yung kanyang sigla, yung kanyang buhay. And dito po sa kaligtasan, ganito rin mga kapatid eh. Yung kaligtasan, nandyan yan siya, hindi mawawala. Kung ikaw yung tao po na nangangailangan ng kaligtasan, through Jesus Christ, tinanggap mo ang kaligtasan. Ngayon, yung kaligtasan, dapat makita yan sa buhay mo sa pamamagitan ng mga gawa, sa pamamagitan ng pagpapatuloy, sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu Santo. Dapat yan, magpatuloy ka. All the way in the rest of your life. Sige, patuloy. May hirap. Kaya nga sabi ng Biblia, dumadaan tayo sa apoy, dumadaan tayo sa pagsubok. Sige lang, tuloy lang. Pero kung halimbawa ikaw ay umalis, nanumbalik ka sa dati mong ginagawa, ang kaligtasan, nandyan yan, hindi yan mawawala. Nandyan yan. Wag mo sabihin na nandyan yan. Andyan din mawawala yan. Pag bumalik ka sa dati mong ginagawa, okay? At ngayon, na-revive ka, unti-unti, andyan yan. Na-revive ka, nandyan yan. Hindi mawawala yan, nandyan yan, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw po, halimbawa, ikamatay mo yung dati mong buhay, ginagawa mo, yung mga kasalanan, ng dati, na doon ka na namatay, natuluyan ka na. Mga kapatid, natuluyan ka na. Lumabas ka na, hindi ka na nagpatuloy sa Panginoon, wala na, mapapahamak ka. Ganun ang doon dinidescribe ng Biblia ang tinatawag natin. That's why meron pong mga meron pong warning, meron pong mga babala na handa hangga't maaari, huwag tayong bibitaw sa pananampalataya. Huwag tayong aalis kahit na may mga problema, pagsubok, huwag kang bibitaw sa pananampalataya. At huwag mong iisipin na kapag ikaw po ay bumitaw sa pananampalataya at hindi ka na naglingkod, tumalikod ka na, huwag mong iisipin na ligtas ka na. Mga kapatid, hindi po. Magpatuloy ka. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, you must work out your own salvation. Trabahuin mo, i-workout mo yun. Dahil tinanggap mo na si Kristo, magpatuloy ka. Yun ang sinasabi. Hindi ka gumagawa para maligtas. Kundi ligtas ka na. Kung bakit ka gumagawa ng mabuti, kasi ligtas ka na. Yan na, pinagpapatuloy mo yun. Kaya yun po ang katiyakan na hindi dapat sa buhay natin, wag nating aalisin yung kaligtasan na yun. Dapat tayo po'y magpatuloy. Kaya napakaraming talata sa Biblia na nagpapatunay dito. Ang Roma 8, 29, hanggang 30. Anong sabi po ng talata? Roma 8, mga kapatid, 29 hanggang 30. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang kanya, ang mga ito'y itinilagan niyang maging tulad ng kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinilagan niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. So, klaro-klaro yan, mga kapatid ko. Maliwanag na ang wika pa sa atin, mga kapatid, ay ganito. Na doon po sa Pilipos 1:6, nasabi doon na natagpuan ng Diyos ang mga mabuting gawa na pinasimulan niya sa ating mga buhay. Itinuro naman ito doon po sa Efeso 1:13 hanggang 14 na tinatakan tayo ng Diyos ng kanyang banal na espiritu bilang garantiya na ating mana hanggang sa ganap nating makamtam iyon. At sinabi din po sa Juan 10:29, na walang makakaagaw sa mga tupa sa kamay ng Diyos Ama. Maaari pang ibang mga talata sa kasalutan na sinasabi ang parehong mga bagay. Ang tunay na mga mananampalataya ay hindi mawawala sa kaligtasan kailanman. So, anong sinasabi dito? Yung mga tunay na nananampalataya. Meron po bang mga tatalikod? Merong tatalikod. Merong tatalikod. Pag sinabing tatalikod, ito po yung mga nakalasap na ng kaliwanagan, nakalasap na ng kabutihan ng Panginoon. Then makalipas ang ilang taon, makalipas kung how many months yan or how many weeks, bigla silang bumabalik sa kanilang mga ginagawa. So meron pong mga meron pong mga tatalikod at meron pong mga babalik sa kanilang mga buhay, na dating buhay. Kaya nga ang tunay na mga nananampalataya ay hindi nawawala ang kaligtasan kailanman. Yung tunay, mga kapatid, hindi yan nawawala. Tunay, kahit saan ka magpunta,
ano po, iisipin mo lagi, halimbawa, sa mga kapatiran, kayo po siguro, kahit saan ka magpunta, isipin mo lagi, saan ba ako ganito, ganito, Lord, may mga local church pa tayo dito, dadalo ako, kahit saan ka magpunta, iisipin mo lagi yon. Ano ba yung address ng local church na ito? Saan ba rito? Saan ba doon? Pupunta ka ron. Kasi ayaw mo na hindi ka makakasamba. Ayaw mo na hindi ka makakapakinig ng salita ng Diyos. At kahit saan ka magpunta, yung bunga ng Espiritu Santo, dala-dala mo yun. Andun yung pag-ibig, andun yung kabaitan, andun yung kahinahunan, andun yung pagpipigil sa sarili, at marami pang iba. So dala-dala mo yun kahit saan ka magpunta. Yan po yung mga talagang mga nananampalataya, tunay na nananampalataya na hindi nawawala sa kanila yung kaligtasan. Ganun yun, mga kapatid. Kahit saan ka magpunta. So, wag nating isipin po na, ay, ligtas na ako. Ay, kahit bumalik ako sa dati kong ginagawa, ligtas naman na ako. Hindi tunay na nananampalataya yun. Ang tunay na nananampalataya ay namumuhay sa katwiran, namumuhay sa katotohanan, nagpapatuloy hanggang siya po ay malagutan ng hininga sa buhay na ito. Kaya nga ang mga talatang na nagbababala laban sa pagtalikod ay may dalawang layunin. Una, doon sa mga tumatalikod, hinahamon nila ang mga tunay na nananampalataya na tiyakin ang kanilang pagkatawag at pagpili o pagkapili. Sinasabi po ito doon sa 2 Korinto 13, 5. Ano ang sabi po ng Biblia? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Maliban na lang kung ikaw ay tinakwil. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa panahon po natin ngayon, pwede mo naman din siya sa atin ang sarili mo. Ikaw ba talaga ay lumalakad sa katwiran? Ikaw ba talaga ay lumalakad sa katotohanan? Ikaw ba ay lumalakad talaga sa kabanalan? Ikaw ba talaga ay lumalakad ayon sa gusto ng Diyos sa buhay mo? Or ikaw ay lumilihis? Or ikaw po ay nagbabago ng landas or nagbabago ng daan. So, siyasatin mo 'yun sa ating sarili, sa iyo, sa sarili mo, sa sarili ko. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tiyakin ninyong mabuti kung namumuhay kayo ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Sabi niya pa, hindi ba ninyo na nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Kaya sabi niya pa, maliban na lang kung kayo'y itinakwil. Kung maliban na lang kung kayo'y itinakwil. Ang Panginoon, 'di ba? Hangga't maaari, pinapalapit niya nga tayo Talagang sinasabi niya lagi na lumapit kayong mga napapagal, kayong mga nahihirapan, at kayo'y pagpapahingain ko. 'Di ba sinasabi ng Biblia, mga kapatid ko So, ang sinasabi lang na tayo po ay tansyahin natin, subukin natin, tignan natin yung ating sarili. Ako ba ay lumalakad sa kabanalan? Ako ba ay lumalakad na dala-dala ko ang bunga ng Espiritu Santo? Or lumalakad ako sa kasalanan? Lumalakad ako sa kamalian? Or lumalakad tayo sa mga gawaing laman? So, dapat lumakad tayo sa gawaing espiritual, gawaing patungkol sa Panginoon. Kaya nga, sabi dito na dapat nating siyasatin ang ating sarili kung tayo'y nasa pananampalataya. Kung ang mga tunay na mga mananampalataya ni Kristo ay namumunga, makikita ang ebidensya ng kanilang kaligtasan. Makikita yun Pag tayo po may nabago sa atin, nakita ng mga tao sa paligid natin, kamag-anak natin, or mga kapitbahay natin, na dati ang buhay mo ay sabihin natin, sanggano ka, o marami kang bisyo, o dating loko-loko ka. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, nakita ng mga tao na hindi mo na ginagawa yon. Tandaan natin, doon po bumabase ang mga tao sa paligid natin. Tandaan natin yun, doon sila bumabase. Hindi ang mga tao, mga kapatid ko, hindi sila bumabase sa kung ano yung hawak mo. May hawak ng Biblia. Hindi ganun, mga kapatid
Hindi ba? Oy, may mahawak ng Biblia. Ibig sabihin, ano na to? Talagang ano na to? Nabago na. Ang tao po, nakabase po sa kung ano yung nakikita nila sa ugali mo, sa pananalita mo. Kinukumpara yan nila kung ano yung dati mong buhay na nakikita ka nila. Kung yung dati mong buhay, nakikita ka nila, sanggano ka, palaaway ka, wala kang kasundong kapitbahay. Ang dami mong kaaway, maging kamag-anak mo, kaaway mo. Tapos ang dami mong pang bisyo. Ngayon, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nakita nila na unti-unti may nababago sa buhay mo. Doon sila bumabase. Hindi sa kung ano yung dala-dala mong Biblia. Minsan ganyan eh. Alam natin pare-pareho tayong mga Kristiyano. Alam natin yun. Talagang dapat talaga magbabasa ka ng Biblia. Alam natin pare-pareho yun. Dapat talaga maging willing tayo sa pagsusuri, pag-aaral ng Biblia, pagbabasa. Alam natin pare-pareho yan. Wala tayong pagtatalunan dyan. Ang tinitingnan lang natin yung mga tao sa paligid natin na sinusukat nila hindi sa base sa galing mo sa Biblia, hindi sila nakabase sa kung ano yung hawak mong Biblia, kung maganda bang saling Biblia yan o kung ano mang salin yan or maliit bang Biblia yan o malaking Biblia yan. Hindi sila bumabase diyan. Bumabase ang tao sa paligid natin sa nakikita sa atin. The way we talk, the way we act, the way we walk ng mga kapatid. Doon sila nakabase ngayon. Kapag kinumpara nila yung buhay mo dati at buhay mo ngayon, nakita nila ang diferensya at masasabi nila sa sarili nila at maging sa iyo ay totoo ka nang Kristiyano. Totoo ka nang mananampalataya. Totoo ka nang tagapaglingkod o lingkod ni Kristo. Doon sila nakabase. Hindi sa galing mong hindi sa galing mo magsalita or hindi sa galing na mga binibitawang mong mga talata sa Biblia or sa galing mo magbasa ng Biblia or sa galing mo manalangin. Nakabase sila sa buhay na tinitignan nila sa iyo kung talaga bang ikaw ba ay isang tunay na Kristiyano na talagang may nabago ba talaga sa buhay mo. Yun po mga kapatid ang katotohanan po dyan. Tinitingnan nila ang ebidensya ng kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga ang mananampalataya ay namumunga sa ibang antas. Depende sa kanilang antas ng pagsunod sa kalooban ng espiritual. Ngunit ang tiyak, lahat ng tunay, tandaan natin na lahat ng tunay na nananampalataya ay namumunga. At dapat nating makita ang ebidensya noon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili natin. Kaya nga, 'di ba, yung tanong po doon sa awit bunga ng espiritu, meron ka ba sa buhay mo? O meron ka bang bunga ng espiritu? Ngayon, kung totoo at tiyak na ikaw po isang mananampalataya at ang tunay na mananampalataya ay namumunga. Kung sa tingin mo, parang hindi ako namumunga, parang wala yung pag-ibig ko sa kapwa ko, baka questionable ang pagiging Kristiyano mo. Ganun yun. Kailangan makikita yun mga kapatid Tandaan po natin yun. Makikita dapat yun, yung pag-ibig natin sa kapwa natin, yung ating katyagaan sa lahat ng mga bagay, at yung mga kapayapaan, kahit na may mga kaguluhan, kagaya po ng nararanasan po natin ngayon, especially dyan po sa Middle East, nandyan pa rin tayo para panalangin sila, and all. Kabaitan. Kahit may mga tao po na hindi mabait sa'yo, still, hindi mo kinukompromiso yung bunga ng Espiritu, which is isa sa mga bunga ng Espiritu, yung tinatawag nating goodness o yung tinatawag nating kabaitan. Kabutihan, lahat yan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kailangan yun, wag natin ikukompromiso yun. Ang taong talagang tiyak na ligtas, ang taong talagang siya ay meron ng relasyon sa Panginoon, hindi dapat kinukompromiso at hindi optional yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi optional yan na pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the fruit of the Holy Spirit must be in your life. Dapat nasa iyong buhay. Dapat nandyan yan. Hindi yan dapat ngayon. Kung wala yan sa iyo, nandun ka pa rin. Hindi ka pa rin mabait. Hindi pa rin makita sa iyong kahinahunan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Korinto 13:5, siyasatin mo ang iyong sarili. Siyasatin mo. Baka naman akala mo ligtas ka na, baka naman talagang hindi ka totoong Kristiyano.
Baka naman hindi ka totoong tagasunod ni Kristo. Tandaan natin. Kaya that's why meron pong mga warnings eh. That's why meron pong mga babala eh. Baka naman kaya sabi ni Apostol, ikaw na mismo ang magsiyasat sa sarili mo. Huwag mo nang hayaan na ikaw yung sisiyasatin ng iba. Kasi minsan may mga ganun eh, yung bang pag nakikita mo na sinisiyasat ka ng iba, ang sasabihin mo ay huwag niyo akong husgahan. 'Di ba? Ganun eh. Huwag kayong manghusga. Pero ikaw na mismo ang sisiyasat. Sabi ng Biblia eh. Ulitin natin. Sabi dito, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Hesukristo o si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga itinakwil. Subukin mo 'yun. Wag mo nang ipasubok sa iba kasi kung ang iba susubok sa iyo, marami talaga silang makikita eh. 'Di ba? Kung sila ang magsisiyasat sa iyo, marami talaga silang makikita sa iyo eh. Marami silang makikita sa atin. Ikaw na mismo. At kapag nakita mo 'yun sa sarili mo, doon ka mag-adjust. Ipakita mo, Lord, ako po'y talagang totoong Kristiyano. Ipakita mong totoong Kristiyano ka, totoong disipulo ka ni Kristo, totoong tagasunod ka ni Kristo sa pamamagitan ng mga bunga ng Espiritu na dapat makita sa iyo. Yun po mga kapatid ang katotohanan po diyan. Naway klarong-klaro po sa atin yan mga kapatid. Kaya ito po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga makikita ang ebidensya ng kaligtasan sa atin ay sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu na namumunga talaga tayo. Kaya nga ang mga mananampalataya ay namumunga sa iba't ibang antas, depende po sa kanilang antas sa pagsunod at kalooban ng espiritual. Kaya dapat siyasatin natin ang lahat ng tunay na nananampalataya ay namumunga. At dapat nating makita ang ebidensya noon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili. May mga yugto sa buhay ng isang Kristiyano na hindi siya kinakikitaan ng bunga. May ganyan mga kapatid. Ang mga panahong iyon ay panahon ng kasalanan at pagsuway, pagtalikod. At nangyayari sa loob ng mahabang panahon ng pagsuway ay inaalis na ng Diyos ang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Pagsuway ayan eh. Halimbawa, kung ikaw po ay mamatay na at hindi ka na maka-recover, hindi ka na manumbalik sa Panginoon. That's why meron tayong tinatawag na mga tinatawag na revival crusade. I-recommit mo yung sarili mo o yung tinatawag na restoration. O pag sinabi nating restoration, nire-restore mo talaga yung dating maayos, tapos nabulok, nasira. I-restore mo ngayon. I-restore mo siya ngayon. So ganun, may mga Kristiyanong ganun. May mga Kristiyano po na talagang kailangan ng tinatawag na restoration. I-restore mo talaga yung buhay niya na dati siyang naglilingkod sa Panginoon, na dati siyang kumikilala sa Panginoon. Ngayon, nanumbalik sa dati niyang ginagawa, talagang nagpakasama talaga. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, masahol pa siya. Di ba? Sabi po ng Biblia, masahol pa daw siya saan? Masahol pa daw po siya saan? Sa aso. Saan ba natin mababasa yan? Dito po sa unang Pedro, mga kapatid. Anong sinasabi po ng Biblia tungkol po diyan? Okay? Anong sabi po ng Biblia? Okay, tingnan po natin. Dito po sa ikalawang Pedro, Ikalawang Pedro 2:21 hanggang sa mga talatang sumusunod. Ano sabi ng Biblia? Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang ang aso ay hayop, likas ang damdamin, nasa isinuka ay nagbabalik din. Itong namang baboy, paliguan mo man, ay babalik na muli sa dating lubluban. O yun, mga kapatid, kung ikaw po ay nasa Panginoon, tapos nanumbalik ka sa dating mong ginagawa, 20 hayop ang ginamit na analogy dito. Ano sabi po doon? Ay aso at saka baboy. Iniluwa, sorry po sa nag-aagahan ngayon, iniluwa, tapos ibinabalik uli. Kinakain uli. Or nilinisan na, hinugasan na, pinaliguan na, at bumabalik ulit sa pusali.
or bumabalik ulit sa dating lubluban. So, ayaw natin mangyari yun. Kaya nga dito, dapat tatamain natin, susukatin natin, susuruin natin talaga yung ating mga sarili. Ako ba talaga ay lumalakad sa kabanalan? Lumalakad ba ako sang-ayon sa bunga ng Espiritu Santo? Lumalakad ba ako sang-ayon sa kalooban at gusto ng Diyos sa buhay ko? Kung hindi, ibabalik mo yun. Kaya meron pong revival, merong restoration. Ibalik mo yung sarili mo. Ikaw na mismo. Kung sa tingin mo talagang, Lord, hindi ko kaya, Panginoon, tulungan mo ako. Tutulungan ka naman ng Panginoon. Kasi mahirap kung bumalik ka sa dati mong buhay, dati mong ginagawa, tapos doon ka na matuluyan, mamatay, ay wala na. Mga kapatid ko, huwag nating sabihin na ligtas ka pa noon. Binalik mo yung sarili mo. Kaya nga, ang sabi ng Biblia meron pong mga babala manumbalik kayo. Manumbalik kayo, maglingkod kayo. Pero pag hindi mo yung ginawa at nanumbalik ka sa dati mong ginagawa at talagang ikaw po ay kinamatayan mo yun, mahirap yun. Prodigal son. Doon the prodigal son. Alam niyo po yung kwento nan sigurado Diba? Nagpakasama-sama po siya. Lahat na ng kanyang minana, yung mana niya, nilustay niya. Nagpakasaya siya. Lahat na Anong nangyari po? Nung nalaman niya na, ang ama ko napakabait. Hindi ba nagpasya siya sa kanyang sarili na manumbalik? Na-restore po yan Na-restore po siya Na dating na dating wala na Halos na nga lang, halos ang kinakain niya, pagkain na lang din ng baboy. Kinumpara niya yung kabutihan ng tatay niya, yung kabutihan ng ama niya. At doon po sa kalagayan niya na siya'y nagpakalulong, nagpakasama, nilustay niya lahat ng mga mana niyang kinuha niya sa tatay niya. Kinumpara niya yun Kinumpara niya. Anong maikumpara niya, mas matimbang yung kabutihan ng ama niya. Mas matimbang. Ano ang ginawa niya? Babalik ako sa ama ko, babalik ako sa tatay ko, at mag-a-apply na lang ako, kahit na maging isa na lang ako, isa sa mga katulong niya, okay na sa akin yun. Pero anong ginawa ng ama? Yun po ba yung ginawa ng ama? Sige, nilustay mo naman na yung mana mo di sige, isa ka na lang sa magiging katulong ko. Hindi ganun. Anong ginawa ng ama? Niyakap siya. Sinalubong. Nagpaano pa nga di ba? Nagpakatay pa nga ng guyay. At dahil yung kanyang anak na dati nang sabi nga namatay na pero bumalik sa kanya yun po yung pagkakaano ng Biblia sa ibang salin ng Biblia. Ngayon, na-restore yun Ibig sabihin namatay, ibig sabihin hindi naman literal na namatay. Ibig sabihin yung kanyang espiritu, namatay yung espiritu namatay yung espiritu Sa buhay natin, wag nating hahayaan po na mamatay yung espiritu. Buhay ka physically, alam mo yun yung walking dead. Naglalakad ka, buhay yung laman mo, buhay yung physical mo, pero yung spiritual mo patay. Walking dead kung tawagin yan So yun po mga kapatid, hayaan po natin na buhay po tayo physically, spiritual, buhay din tayo. Sa panong paraan, talagang sikapin po natin talaga na bagaman may mga problema, pagsubok, wag mo nang balikan yung dating mong buhay. Kasi kapag binalikan mo pa yung dating buhay, sabi ng Biblia magiging kagaya ka ng aso, magiging kagaya ka ng baboy. Ayan ikalawang Pedro 2:20 hanggang 21 o 21 hanggang 22. Yan po mga kapatid. Kaya nga maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya kung sinusuri ng isang tunay na Kristiyano ang kanyang sarili at nakita niya na wala siyang bunga, dapat na ito ang magtulak sa kanya sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Dapat may pagbabalik ng loob tayo sa Diyos. Huwag nating hayaan po na tayo po'y magumon sa dating ginagawa natin ng kamunduhan o gawa ng kahalayan o gawa ng kasalanan o gawa ng kadiliman. Kaya dapat sinusuri natin, ikaw mismo. Ako ba talaga ganito? Kung halimbawa hindi ka na nagiging aktibo sa church, ganito, unti-unti na yun. Ibalik mo yung sarili mo sa Panginoon. Ibalik natin yung ningas. Kaya nga diba, sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, klarong-klaro po sa atin tayo po bilang mga Kristiyano, agawin natin sila sa apoy hanggat maaari. Pero kapag yung tao po na yon ayaw niya talaga, nasa sa iyo na yon.
Pero tandaan natin, ang kaligtasan, nandyan lang yung kaligtasan. Nandyan lang yan siya. Ang tao ang umaalis sa kaligtasan. Ngayon, kung kaisipan natin na, oy, ligtas na ako, okay na ako, kahit anong gawin ko, ligtas na ako. May problema yun. Hindi ganun. Tayo ang lumalayo, ang tao ang umaalis, humihiwalay sa kaligtasan. Ang kaligtasan, nandyan yan. Ngayon, ang tao po na nanumbalik sa kanyang buhay dati, kinamatay niya, wala. Magiging questionable na yan, ay yung kaligtasan mo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga dapat hanggat maaari, we must work out our own salvation. After we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, make sure that we will continue to serve Him. Yung follow through is very important. Follow through. Tuloy mo yon. Napaka mahalaga yan, mga kapatid ko. Dapat po yun. Dapat po yun. Dapat gawin natin yun. Gawin natin yun dahil yun po yung bunga ng kaligtasan natin. Kaya nga mga kapatid, napakamahalaga yun na dapat nating sinusuri ang ating buhay, pagiging Kristiyano, pagiging tagasunod ni Kristo, pagiging apostol o pagiging apostol na nagsabi sa atin, sabi ni Apostol Pablo. Tuloy tayo. Wag na nating balikan ang dating buhay. Matapos mong siya sa atin, na hindi ka nagbubunga pala, wala pala akong bunga, ito po ang magtutulak sa iyo sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang ikalawang dahilan, ng mga talata sa Biblia na nagbababala laban sa pagtalikod ay upang makilala natin kung sino, ang mga taong iyon. Ang isang tumalikod ay isang tao na iniwan na ang kanyang pananampalataya. Ang mga taong tumalikod, ito po yung iniwan na yung kanyang pananampalataya. Mga kapatid, wag nawang mangyari po yun. Ito pang mabigat diyan. Tinilikuran na nga yung pananampalataya, lumaban pa, siniraan pa yung pananampalatayang iniwanan niya. At yung tawag po diyan, mga apostate naman ang tawag diyan. Tumalikod ka na nga sa pananampalataya, siniraan mo pa yung pananampalatayang tinalikuran mo. Apostasy yan, mga kapatid ko. Nagsasalita ka na ng mga laban, doon sa pananampalatayang iniwan mo or tinalikuran mo. Apostate na yan, mga kapatid. Mabigat yan, mga magulang ko at mga kapatid. Ang isang tumalikod ay isang tao na iniwan na ang kanyang pananampalataya. Maliwanag sa Biblia na ang mga tumalikod ay mga taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ngunit hindi totoong tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas. Hindi ba't sa bagong tipan may mga ganyan? Ang tawag po dyan sa bagong tipan, yung mga Hudyo, ang tawag dito, mga Judaizers, ang tawag po dyan. Yung mga gusto nilang mapasok yung loob ng Kristyanismo. Itong mga Hudyo na ito, nagpanggap sila na tatanggap sila at mga nagpabautismo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung tumalikod yung mga yan, hindi naman talaga sa atin yan. Hindi naman talaga tunay na mga alagad ni Kristo yan. Nagpapanggap lang yan. Hindi ba't mga Judaizers yan Kaya nga binabalaan po ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano, yung mga totoong mga Kristiyano. Teka muna, sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga asong gubat, yung mga lobo, magmumula yan sa loob Kasi pinaano na kumbaga, syempre, sa mga Kristiyano nung unang panahon, mga Kristiyano, mga Hudyo or mga Hintil, sama-sama sila. Nababalitaan ni Apostol Pablo, yung mga magugulo, ito pong mga Judaizers na ito pong mga Hudyo yun Mga Judaizers na ito, ginugulo nila yung mga turo at aral sa pagtutuli, sa mga pagkain, sa lahat Ginugulo nila doon sa loob ng iglesia. Sabi ni Apostol Pablo, hayaan nyo silang umalis. Hindi naman talaga sa atin yan Mga lang yan, mga nanggugulo lang yan. So yun po yung mga sinisiraan talaga kayo. Ganun yun. Yun po yung pagkakabalangkas ni Apostol Pablo doon sa mga taong yun. Mga Judaizers, mga lang yan. Marami silang mga sinasabi, marami silang, hayaan nyo sila. Sabi niya, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Sapagkat yung lobo na maggugulo ay nandyan lang dyan sa loob. Nandyan yan. Yung iba nakapasok na. Nandyan, manggugulo lang yan. At marami silang mga sasabihin, maraming mga gagamitin, maraming ganito, hahatiin. Ganun mga kapatid. So, kaya ito, maliwanag na sinasabi po dito, mga kapatid, na ang wika sa atin, maliwanag sa Biblia,
na ang mga tumalikod ay ang mga taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ngunit hindi totoong tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Saan natin mababasa yan? Hindi ba't doon po sa Mateo 13:1 hanggang 9? No? Sa talinghagang mababasa po natin, ang talinghang ito ay isang mga hasik ang lumabas upang maghasik ng binhi na sinisimbolo ng salita ng Diyos, nahulog sa apat na klase ng lupa, yung matigas na lupa, matabang lupa, madawag na lupa, at matabang lupa, at yung tinatawag po nating mabatong lupa. Okay? Ulitin natin, ito po yung matigas na lupa, mabatong lupa, madawag na lupa, at matabang lupa. Ito po yung tumutukoy po doon sa iba't ibang uri po ng puso ng tao eh. Bagaman nakita natin tumutukoy sa iba't ibang uri ng lupa, meron pong mataba, meron pong mabato, meron pong madawag, at meron pong matigas na lupa. Ang una ay purong pagtanggi, habang ang tatlo ay naglalarawan sa mga tao na tumanggap sa salita ng Diyos. Ang mabato at madamong lupa ay naglalarawan sa mga taong buong tuwa na tinanggap sa umpisa ang salita ng Diyos. Ngunit nang dumating ang mga pagsubok, ang mabatong lupa at ang makasanlibutang pagnanais, ang madamong lupa, sila ay hindi nanatili sa salita ng Diyos. Nilinaw po ng Panginoon yan. Pinilinaw ng Panginoong Hesus na bagamat ang dalawang klase ng lupang ito na tinanggap ang ebanghelyo ng una, sila ay hindi nagbunga. Hindi sila nagbunga dahil hindi nag-ugat ang salita ng Diyos sa puso nila. Hindi na natili, hindi nag-ugat yung salita ng Diyos sa puso nila, mga kapatid. Kaya nga ang ikaapat na klase ng lupa lamang ang inihanda ng Diyos. Ito yung tinatawag na matabang lupa. Ang tumanggap sa binhi ay namunga. Muli sinabi ni Jesus sa kanyang mga sermon sa bundok doon po sa Mateo 7:21. Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa mga pinag-uutos ng aking amang nasa langit. Klaro yan, mga kapatid. Napakalinaw niyan eh. So kailangan kapag talagang once you receive and once you have faith and once you repent and confess and you receive Jesus Christ as Lord and Savior, and once you've been baptized, then you have to follow. Dapat sumunod tayo. Dapat we have to continue serving the Lord. Dapat may follow through, tuloy-tuloy, mga kapatid. Parang hindi pangkaraniwan na nagbababala ang Biblia na laban sa pagtalikod. Gayong tinuturo din ito, na ang isang tunay na nananampalataya ay hindi dapat tatalikod kailanman. Kaya nga ang tanong, siyasatin natin ang sarili natin, ikalawang Korinto 13:5. Matapos mong masiyasat ang sarili mo, medyo parang aandap-andap ang paglilingkod ko eh. Ikaw na mismo ang magsiyasat. Parang aandap-andap ang paglilingkod ko. Parang ganito, nakatingin na lang yata ako sa tao. Parang nakikita ko na lang lagi puro katitisuran. Puro ang nakikita ko na lang lagi ang mga bagay na pangit. Sisiyasatin mo 'yun. Dapat tignan natin lagi ang mga mabubuting mga bagay. Sisiyasatin mo yung sarili mo. Dapat titingnan mo lagi yung mga bagay na maayos. At yung mga bagay po na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung meron kang makita, well, we cannot please everybody. At meron tayong makikita ang mga pangit. Pero dapat tignan pa rin po natin ang mga bagay na mabuti at maganda. Sa loob po ng kapilya, sa mga taong nakakasalamuhan natin, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ganun, mga kapatid. Kasi once na talagang nag-trigger sa isip natin at lagi mo na lang tinitignan ang kapintasan ng iba, lagi mo na lang tinitignan ang kakulangan ng iba, lagi mo na lang tinitignan ang mali ng iba, lagi mo na lang tinitignan ang lahat ng mga bagay na hindi maganda, mga kapatid ko, isa sa mga sintomas po yan para tayo po'y mapahiwalay at lumayo sa pananampalatayang tinanggap po natin. Wag nawang mangyari yun. Of course, ayaw natin mangyari yun. Ang gusto natin, manatili tayo. Ang gusto natin, nandyan tayo. Of course, syempre, pag nandyan ka, makikita mo yun. Pero libangin mo na lang yung sarili mo. Di ba? Ganun po yung mga kapatid. Libangin mo na lang yung sarili mo. Wag mo na lang siyang entertaining.
Ganon na lang yan. Libangin mo na lang sa sarili mo sa mga bagay po na mabuti. Huwag mo na lang entertainin kasi. Kasi yung ganun eh. Kasi ang dami kong mga napapayuhan na ganyan. Kasi pastor, kasi Brad, kasi ganito, si ganito, si gano, si ganon. Lagi ko sinasabi, ipag-pray ko na lang po kayo. Lagi ko sinasabi yan, kahit sa pulpito. Kung mali at mali lang ang titingnan natin, marami tayong makikitang mali sa loob ng kapilya. Kung mali at mali lang ang hahanapin natin, marami talaga tayong makikita. Hindi ka papalya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, baka hindi lang 10, baka halos lahat makikitaan mo talaga ng mali. Kung halimbawa ang sablay, kung halimbawa hanapin mo ang sablay doon sa loob ng kapilya, kung ilan kayo diyan? Kung halimbawa 100 kayo diyan, or kung halimbawa 150 po kayo diyan, yung 150 na yan, kung hahanapin mo yung pagkakamali ng 150, lahat yan meron na pagkakamali. So paano ka ngayon diyan? Kung yun ang hahanapin mo, at ikaw mismo, higit sa lahat ay mali. May mali ka rin. Kung yun ang hahanapin natin, wala tayong patutunguhan. Babagsak at babagsak tayo sa pananampalataya. Pero dahil sabi ng Biblia, tumingin tayo kay Jesus, siya po ang pinagmumulan ng ating kaligtasan, siya po ang dahilan kung bakit nariyan tayo, manatili tayo diyan. May mga problema, given na yon. Basta ang mahalaga, always cling to God. Always fix our eyes on Jesus. Always focus our attention on Jesus. Sa Kanya lang. Ngayon, yung mga tao nakikita mo ng mga bagay na mali o kung ano man, bahala sila sa Diyos. Sapagkat sa huli, lahat tayo ay may kanya-kanyang pananagutan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo may pananagutan. Hindi yung pananagutan niya, hindi ikaw ang mananagot. Yung pananagutan mo, hindi akong mananagot. Mananagot ako sa kung ano yung ginawa ko, kung ano po yung ugali ko. Yan ang pananagutan ko sa Diyos. Yung pananagutan mo yan. Kaya wag mong dadalhin yung pananagutan ng iba sa pananagutan mo. Bayaan mo sila diyan. Paalalahanan mo sila, yes. Panalangin mo sila, yes. Pero wag ka nang mag-tantrum kasi nga ganito, bakit ganito sila kasi ganito, hindi sila nagbabago. Hayaan mo sila. Kung ayaw nilang magbago, buhay nila 'yun. Basta't ikaw focus ka sa Diyos, focus ka sa paglilingkod, magpatuloy ka. Hanggat maaari, wag kang mawawala, hanggat maaari, wag kang tumalikod, tuloy ka lang sa paglilingkod. May mga tao talaga, maging sa loob ng bahay natin may mga ganun May mga asawa tayo, may mga anak tayo, may mga kapatid tayo, may mga magulang tayo, na minsan sila ang nagiging dahilan para hatakin kayo. Tuloy ka lang, hayaan mo siya. Mga kapatid, wag mong ididepende ang buhay espiritual mo sa kanya. Wag, kasi kung ididepende mo yung buhay espiritual mo sa kanya, wala talagang may manghihina ka. Manghihina ka, kapatid. Idepende mo yung buhay espiritual mo sa Diyos. Siyempre, nakakasama mo siya, ipadalangin mo, tiyaga lang. Ganun lang talaga Ganun lang ang buhay natin Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, ano pa? Sabi dito, gayon man, ito ang tinuturo ng Biblia. Sinasaad po, dun po sa Juan, 2:19, na ang pagtalikod ay pagpapatunay na ang sino mang gumawa nito ay hindi talaga tunay na nananampalataya. Yung mga tumalikod ay hindi talaga tunay na nananampalataya yan. Siguro nagpabautismo yan. Siguro inaralan mo ng ilang buwan yan o ilang taon. Talagang tumalikod sila, hindi yan tunay na nananampalataya. Kasi ang tunay na nananampalataya, anuman ang mangyari sa buhay niya, may problema, pagsubok, anumang mga sakuna, anumang mga pagsubok sa buhay, still, hindi yan mawawala sa pananampalataya. Magpapatuloy yan hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Magpapatuloy yan. Kahit nadikdikan, kahit na anong hirap, kahit na anong problema, magpapatuloy yan. Kasi tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ni Kristo, tunay na disipulo ng Panginoon. Yun po, mga kapatid. Kaya klaro nawa sa bawat isa po sa atin yan, mga kapatid. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, sabi ng Biblia, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay sa atin. At hindi tunay na sa atin. Sabi po ng unang Juan yan, unang Juan 2:19, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? Bagamat sila'y dating kasamahan natin, ito po yung mga antikristo,
na dating kasama natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Hindi sila tunay na atin. Umalis sila. Yun po yun. Ngayon, siyempre, may mga justification. Yung mga taong ganun, yung may mga tao po na umalis, meron silang kanya-kanyang justification. May mga taong bumalik sa dati nilang ginagawa, may kanya-kanyang justification. Pero ikaw, for as long as na alam mo yung katotohanan, lumakad ka sa katotohanan. No, lahat tayo ay entitled na magbigay ng mga kung ano-ano mga justification, magbigay ng katwiran, lahat tayo. Pero ikaw, kung alam mo ang katotohanan, lumalakad sa kabanalan, lumalakad ka sa kabutihan, lumalakad ka sa kapayapaan, lumalakad ka sang-ayon sa gusto at utos ng Diyos, then mag-focus ka dyan, manatili ka dyan. Bayaan mo yung mga tao po na, kasi ganito, kung sisiraan ka ng mga tao, so be it. Mga kapatid, nangyayari talaga yan. Hindi natin sila kayang i-please. Hindi mo kayang sayawan yung gusto nilang yung tugtog, hindi mo kayang sayawan yung tugtog nila, di manatili ka sa Panginoon. Ganun lang yun. Kung ayaw pagsasabihin ng ang OA mo, hayaan mo sila. Basta ikaw, for as long as na nasa Panginoon ka, gawin mo yun. Kung ano yung binibigay at kung ano inutos ng Biblia, kung ano sinasabi ng Panginoon, yun ang tumbukin mo, lumakad sa kabanalan, lumakad sa kabutihan. Kung maaari, meron kang maakay sa kabanalan, dalhin kay Kristo, then praise be to God. Ganun yun. Kaya may paalala lagi sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya nga ang babala ng Biblia, kung gayon, ay para sa nagsasabing sila ay nasa pananampalataya, ngunit hindi totoong tumanggap ng tunit na pananampalataya. Ang mga talata sa Biblia, gaya po ng Hebreo 4 hanggang 6, basahin nyo na lamang po yun. Gaya po ng Hebreo 10:26 hanggang 29, ay babala laban sa mga nagkukunwaring may pananampalataya na dapat suriin po ang kanilang mga sarili, at kung matamo nila o matanto nila na gusto nilang tumalikod, ay malalaman naman yun malalaman na hindi pala sila totoong ligtas, hindi pala sila totoong mananampalataya. Sa Mateo 7:22 hanggang 23, anong sabi po doon? Sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nangakikilala. 22:23 ng Mateo 7 ay nagpapahayag na ang mga nagkukunwaring may pananampalataya na tinanggihan ng Diyos ay hindi tinanggihan dahil nawala ang kanilang pananampalataya, kundi dahil hindi sila kinikilala ng Diyos. Hindi sila kinikilala ng Diyos. Kaya maraming mga tao ang gustong makilala bilang maraming taong gustong makilala bilang mananampalataya ni Jesus. Sino nga ba ang tatanggi? Sa buhay na walang hanggan at mga pagpapala. Sino ba? Wala naman, 'di ba? Lahat tayo. Everyone, lahat tayo, all of us. We want to receive blessing coming from the Lord, and we want to be saved. Lahat tayo, all of us. Walang sino man sa atin na ayaw maligtas. Walang sino man sa atin na ayaw tanggapin ng pagpapala. Gayunpaman, nagbabala si Jesus. May babala, mga kapatid. Nagbabala si Jesus na kung gaano kahalaga ang pagiging alagad. Ang sabi po ng Lucas 9:23 hanggang 26 at 14, 15 hanggang 25 hanggang 33. Ang mga tunay na nananampalataya ay handang bayaran ang halaga ng pagiging alagad. Samantalang ayaw nito ng mga tumalikod. Yung cost of being disciples, 'di ba? Yung cost of being a Christian o cost of being a servant of God. Yan po yun, halaga ng pagiging disipulo, halaga ng pagiging Kristiyano, halaga ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga ang mga tumalikod ay ang mga tao na iniwanan nila ang pananampalataya. Ay nagpapatunay lamang na hindi talaga sila naligtas noong una pa. Yun po yun, yung mga taong nagkunwari lang, nagkunwari lang. Kaya nga doon sa 4 na lupa, nasaan ka doon? Nandun ka sa mabato, nandun ka ba sa dawag, nandun ka ba sa tabing daan lang, or ikaw yung matabang lupa? Nawa tayo pong lahat ay nakikinig ngayon na naway nandun po tayo sa panig na lupa na mataba. Namumunga sa atin ang salita ng Diyos.
kahit na anong hirap, kahit na anong pagsubok, kahit na anong suliranin na dumating sa buhay natin, na tayo po ay nagpapatuloy. Hanggang sa huli ng ating hininga, we will continue serving the Lord. Despite of the fact that this world na talagang ginagaluan po natin ay talagang iba't ibang uri ng kasamaan ang nangyayari at nababalitaan natin. Still, ang panalangin natin sa bawat isa, maglingkod tayo hanggang sa huli ng ating hininga. Mga kapatid, ang pagtalikod ay hindi pagkawala ng kaligtasan. Manapa, ito ay demonstrasyon na ang kaligtasan ay hindi nila naranasan at nakamtan kailanman. Ang mga taong naligtas, ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na nananampalataya ay nagbubunga, nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mga pinagdaanan, ano man ang mga pagsubok, patuloy siyang maglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa kapatid na nagtanong. Nawa ay meron po tayong natutunan sa umagang ito sa ating mga pinag-usapan. Nawa ito po ay makapagbigay po sa atin ng paalala, babala doon sa mga kapatid. Baka kayo po or iba po sa atin, baka kayo po ay nanlalamig na sa pananampalataya, manumbalik tayo sa Diyos at magpatuloy tayo. Ganun po ang kapatid. Huwag nating isipin po na hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung bunga ng Espiritu Santo ay makita sa atin. Ang pag-ibig, ang katyagaan, siyam po yan, ang kabutihan, ang kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Basahin nyo na lamang po Galatia 5:22 hanggang 23. Okay, so salamat po sa kapatid na nagtanong. Ang tanong kung ang kaligtasan daw ay hindi nawawala, bakit ang Biblia ay mahigpit na nagbababala tungkol sa pagtalikod? Yan po, salamat po sa kapatid na nagtanong. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naway nasagot po ang inyong tanong sa umagang ito. Pagpalain po kayo, paki-share nyo lamang po ito at pakibahagi sa inyong mga kakilala, sa ka-group chat po ninyo, at sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kaeskwela, sa mga kasama sa trabaho, sa lahat po mga kapatid. Naway maglingkod tayo, huwag tayong aalis, ano man ang pinagdaraanan natin, tuloy lang sa paglilingkod. Mga kapatid. So, salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga pinag-usapan namin sa umagang ito. Panginoon, ay magpatuloy po kami. Ayaw po namin po, Panginoon, na masumpungan mo kami na namumuhay sa mga bagay na mali at namumuhay sa kasalanan. Gusto mo, Panginoon, na masumpungan mo kami lagi na namumuhay sa katwiran at katotohanan. Namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa pag-ibig, namumuhay sa kahinahunan, namumuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos. Pagalingin mo, Panginoon, ng mga kapatid na may mga karamdaman. Lord, panalangin ko si Brother Renato Divina na ngayon po, Panginoon, ay talagang nasa banig ng karamdaman. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na naway gumamit ka ng mga tao para tulungan siya sa kanyang pangangailangan dahil siya po ay nagsasuffer sa kanyang stage 4 cancer, Panginoon, sa kanyang lungs, Lord. I pray na kumilos ka, Panginoon, sa mga tao, sa mga kapatid, kung sino po ang makakatulong sa kanya. Nawa po, Panginoon, ang pagpapalang ibalik mo, Panginoon, sa buhay po nila. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Tulungan mo, Panginoon, kami sa mga kapatid na nanghihina. Palakasin mo kami sa mga kapatid na nanlulupaypay. Bigyan mo, Panginoon, at igawad mo sa amin, Panginoon, ang kasiglahan. Sa mga kapatid na may mga problema pagsubok, tulungan mo, Panginoon, kami na ma-overcome ang mga pagsubok. Sa mga kapatid na may karamdaman, pagalingin mo ang bawat isa. Salamat sa mga biyaya na aming tatanggapin sa buong maghapon. Ikaw po ang aming tinatas, ikaw po ang aming pinupuri. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless everyone.